morning mga kaabos. Narito ngayon kami sa Cruces. Sinamahan namin ni Adit si abuelo, si kaabos. Kasi meron siyang check up ngayon sa ano ba yun? Neuropologo. Ayan. Kaya nandito kami. Ngayon ay ano pa lang, alas 8:30 pa lang ng umaga. Pero alas 8 pa umalis na kami. Ang sita niya alas 9:30 pa. Kaya sinamantala ko munang mag-vlog. Bababa ako. Para alam nyo nga, nandito kami ngayon nagpa-check up muli sa Cruces. Sana maging maayos ang resulta para kami ay maka-uwi na sa Pinas. Dito kami mga kaabos sa 8th floor. Ayan. Sa 8th floor ang neuropologo. Kaya ito ang hospital na po. Paikot ito. Ang hagdan. Ayan mga kaabos sa hagdan. Ayan. Hindi na mga tao sa baba. Malayo. Kaya mga kaabos, ang ginawa ko, nag-exercise ako, hindi na ako nag-elevator, naglakad na lang ako sa eskalera para makapag-exercise naman ng mga tuhod ko. Kasi inuubo din ako. Pag-eskalera na lang ako mga kaabos. Doon sa 8th floor kasi nandoon sila si Adit tsaka si kaabos. Ayun, nandito na ako sa 4th floor kasi naglakad lang ako sa hagdan. Hindi na ako ng elevator para mag-exercise ako. Ayan mga kaabos. Ngayon mga kaabos, nandito na ako sa 3rd floor. Bababa na ulit ako hanggang sa makarating ako sa baba. Doon ako mag-vlog. Pag gusto mo mahinga ka, meron dito bilihan ng mga tubig. Ayan. Bababa pa ako doon mga kaabos. Ayan mga kaabos, nandito na ako sa baba. Galing ako doon sa hindi naman sa pinakataas, nasa 8th floor. Ayan, teka lang. Tinaas ko pala, hindi pala naka-record. Nandito lang pala sa mukha ko. Ayun. Wala doon sa pinakatuktok doon. Yan tinatawag na karakol. Nandun ako sa 8th floor kanina. Bumaba ako ngayon. Kasi habang nag-aantay pa sa oras, alas 9:30 pa, mag-antay sila, mapupuno naman doon yung salas na pinag-aantayan bago siya tawagin. Kaya nagpaalam ako kay Adet, kay Chatas nga bumaba na lang ako at mag-video ako dito sa baba. Ayan mga kaapos, sana ay maging maayos ang resulta at mapayagan na si kaabos na makabakasyon muna kahit 2 buwan o 1 buwan lang sa Pilipinas. Kasi meron lang kaming importante nga lalakarin doon. Ayan mga kaabos. Napaka-importante kasi bihira lang kami umuwi at
bihira din lang kami makasalamuha ang aming mga kamag-anak, kapatid, at lalong-lalo na sa nanay ko. Yun ang pinaka-importante ko rin para sa akin na lakarin, para maihatid ko na sa kanyang mga magulang na makasama niya palagi ang kanyang magulang ng aking nanay. Kasi yun ang kahilingan niya noon, na nung nabubuhay pa siya, nga gusto niya nga doon siya dalhin, sama-sama sila ng kanyang pamilya. Ayan mga kaabos. Kaya yan din ang importante nga, isa sa importante nga inuwi ko. At sa ngayon, isang buwan na kami nung sa 9 ng February, isang buwan na kami. Kaya ang pagsisikapan ko makauwi, habang sa katunayan nga mahirap talaga, kasi siyempre yung inaasam-asam namin na pagdating dito ay uwi na kami, nauubusan na kami sa budget. Ayan, siyempre hanggang sa nag-i-stay ka dito, makakagastos ka din. Kaya eto, narito kami ngayon. At masama ang panahon kahapon. Ako nga, inuubo ako. 2 linggo na itong dala-dala ko ang ubo ko. At tinitiis ko lang. At may gamot naman. Pero sa gabi ito umatake. Uma-action nga ako ng ang tawag dito, lagnat. Pero nilalabanan ko kasi inuunahan ko ng inom ang gamot pag nararamdaman ko na. Ayan mga kaabos. Ayan, sa dami ng tao labas-masok sa ospital. At aantay ako hanggang sa makalabas sila. Bibidyoan ko ang ibang parte dito sa cruises. Ayan mga kaabos, malaking lugar ito. At magandang ospital ito kasi marami na dito ang mga na-admit na mga Pilipino na gumaling, yung may mga cancer, may cancer na survival, at saka yan makakapos yung mga nanganak dito, walang bayad, wala kang ginagastos dito mga kaabos, kundi yung pamasahe mo lang. At kung mayroon man silang gamot na iresita, malaki ang discount na binibigay. Kasi tulad namin na mga na kami, nagpipension, bibigay lang namin yung resita sa parmasya, ay hindi na kami pinapabayad. At kung naman kami sa metro, yung train, sasakay kami bus or train, kahit anong sakayan namin dito na may bayad, ay parang nag-donate lang kami, sentimo lang. Yun, sentimo lang ang nababawas sa namin, sa pinapaluda namin, mga 20 euros, pero matagal maubos yun. Kasi pag namin, sentimo lang ang binabayad. Kaya malaking bagay, malaking talaga sa amin, mga tulad namin na mabababa lang ang mga pensyon. Pinapasalamatan namin din ang gobyerno dito. At dito kami pinadpad sa Panginoon na dito kami makapagtrabaho, para ganun siguro ang mangyari sa buhay namin, na hindi kami masyadong mahirapan sa mga gastusin. Ayun, lahat ng pamilya ko, pinapasalamatan ko sa Panginoon Diyos, na lahat kami, pamilya ko, mga kapatid ng asawa ko, mga pamangkin, lahat, pati mga anak, lalo na. Ayun, napapasalamat ako sa Panginoon na dito kaming lahat napadpad at
Mahal na Panginoon Diyos ko, maraming salamat. Ayun. Ito, habang ako'y nag-iintay, magbibidyo-video ako kung saan ko pa kayang mabidyohan. Dito sa baba, may bar, oh. Ayan. Kapihan dyan, bar. Doon pamilihan. Doon sa kabila. Nandito ako sa taas. At saka doon din sa kabila, garahian. Ayan. Napakagandang lugar. Napakatahimik. Pinalibutan ng bundok. Katamtaman lang ang panahon. Minsan lang ano dito, mag-ice. Yung talagang, granisos, oo. Yung mga butil ng parang munggulang mga ulan. Pero yung talagang bibihira lang yung mag-snow. Bibihira lang. Kaya parang mga inosente rito ang tao. Kapag kayo nag-snow, parang natutuwa sila. Kaya magpo-post agad sa Facebook, lalong-lalo na mga kababayan natin. Natutuwa sila nga nakakita sila ng snow, kaya ipo-post agad nila. Pero bibihira lang yun. Hindi katulad sa ibang bansa na talagang mag-snow talaga. Nga ang iba pinapala na. Meron din dito sa ibang lugar dito sa Europe. Dito rin sa Espanya nga mga bundok, nag-i-snow, makapal ang snow, pinapala. Pero dito sa lugar namin, lugar ng Bilbao, nga ito talaga napaka-imposible talaga nito kasi itong syudad na ito nasa gitna ng kabundukan. Ito, bundok talaga ito mga kaabos. Ilang mga paligid. Kahit mo sa ang videohan, ang dulo ay bundok. Ipaikot. Ang syudad ay nasa gitna lamang. Tapos ang banda doon, dagat. Tapos may bundok ka pa rin makikita. Kaya kakaiba mga kaabos. Kaya marami ditong nagkakagusto na magbakasyon. Galing sa Madrid, kung saan sila galing, humahanga lagi sa lugar na ito. Ito ay lugar ng País Basco. Kaya Bilbao, kakaiba. Kakaiba siya. Ayun. Ito daw, hindi daw ito dati kilala na mga Espanyol. Ngayon, nung ang istorya dito, nagkikwento yung amo ko, yung maging presidente, yung Espanyol na masyadong stricto. Yun, pinasukan na daw dito. Hanggang sa nagkaroon sila ang mga tao ng kanya-kanyang sariling mga lupa kasi nagustuhan nila ditong tumira. Kaya ngayon nung mapasok sila dito, lalong umasenso ang País Basco nung pasukin ng mga Espanyol kasi siyempre marami silang pera, marami na silang hinihingan sila ng malalaking tax dito. Ang mga Espanyol ng mga mayayaman, siyempre ang mga tax saan mapupunta? Ipapaganda nila sa kanilang pais dito. Kaya napakaganda talaga. Tsaka meron, kahit hindi pa sisirain kasi ayaw nila na dumating sa punto nga sirang-sira na sa kapag gagawin. Meron talagang sila parang expiration na pagka kailangan ng after 10 years or 5 years o ilan ang tagal, inaano na nila, sinisira na kahit hindi pa nakikita nga sira. Ayan. Hindi katulad sa sa atin sa Pilipinas kasi ang ating bansa na kilala man na isa sa mga mahihirap ay pabayaan na lang kahit lubak-lubak na, antayin pa talaga nga yung sundutin ang mga namamahala na nakahawak sa ating gobyerno, yung pamahalaan natin. Susundutin pa ng mga tao, petisyonan pa para mapansin na ayusin ito. Dito iba. Talagang inaano nila. Yung ginagawa nila kaagad. Meron talagang sila. Expiration na ito, kailangan natin ulit gawin. After 10 years, after 5 years, ayun. Kaya yung mga kaabos, napalapit na ako dito. Ang laki kasi nito.
Ayan, doon sa pinasukan doon, yung may yung may hagdan pataas. Sa baba noon, doon kami dumaan. Doon namin ipinarki ang kotse ni Hadid. Ayan. Ang mga na-hospital dyan, kung gustong mamili, may pamilihan. Yan. Tapos dito naman, ang iba naman, magkape doon. Sa loob ng ospital, meron din kapihan. Restaurant, kape. Meron din, kaso nga lang, doon lang sa makina. Yan o. Meron dito kalapati. Ayan. Hindi maiilap dito ang mga hayop. Lumalapit pa nga sila kapag lalo na pag may mga pagkain. Antayin ko na lang sila dito na makalabas. Mga kaabos, bumaba ako dito kasi naghahanap ako ng ng parmasya. Ayun mga kaabos, kasi bibili ako para sa kati sa lalamunan. Nakita ko doon sarado pa. Ayun, may nag-iilaw-ilaw na parmasya. Nakasulat doon, parmasya. Ayun. Kaso hindi ako pupunta doon kasi nakita ko sarado mga kaabos. Tinan ko sa iba, nilapitan ko na talaga. Tinan ko kung bukas kasi kailangan ko bumili ng gamot ko, pati ang lalamunan ko. Ayan, meron din dito mga kaabos. Baka ito ang bukas. Ayan, meron din doon sa kabila. Kasi ngayon pumunta ko dito sa kabila, mayroon din pala bukas. Ayan, dito ko kaabos. Ayan mga kaabos, bumalik ako pero hindi ko nabili. Yung pangalan ay Gulamer. Yun ang binaon ko pa papuntang Estados Unidos, pero wala daw sila noon. Pero ngayon kailangan ko kasi makatila-lamunan ko. Binigyan na lang nila ako ng iba. Sabi ko gusto ko yung talagang mas puwerte na alibyo dito sa garganta ko kasi hindi naman ako ubuhin kung hindi makati yung lalamunan ko. Sabi ko, kasi yung ubo ko, hindi na yung talagang matigas na matigas. Kaya lang nakakamulis siya sa gabi, lalo na sa pagtulog. Kaya ito, may nabili ako. Dalawa pa nga binili ko para tig-isa kami ni kaabos. Kasi paminsan-minsan din siya. Kaya sabi ko, bigyan mo ako ng dalawa. Ngayon, kapag makita ko yung Gulamer, yun talaga bibiliin ko kasi yun ang gusto ko. Mas gusto ko yun. Ito, yung nabili ko lang. Yan. Isa kami ni kaabos. Yan, isa kami. Kaya, hindi ko nakita yung Gulamer, pero bibili pa rin ako niya. Ayan mga kaabos, habang ako nandito, naantay ko pa rin ang pagbaba nila ni kaabos. Kasi, wala pa. Antayin ko pa dito. Dito naman ako sa bandang kabila. Magbibidyo. Ayan. Dito banda. Malawak ito Kaya banda na naman ako dito sa kabila. Ayan, meron pa nga dito mga palaruan ng mga bata, mga kaabos. Siguro yung mga may na-admit sa ospital na may mga kasamang anak habang bawal umakyat o kaya gusto nilang dito muna ang mga bata maglaro.
Ayan, nagpapaiwan sila dito. Dito muna, mag-i-enjoy muna yung mga bata habang sila ay nandoon bumibisita sa kanilang mga pasyente. Ayan mga kaabos, nandito ako sa kabila kasi tatawag naman yun sila kung nandyan na sila sa baba mag-antay sa akin. Ayun mga kaabos, ipalibutan ito kasi ospital, ipalibutan ito ng mga restaurant o kaya kapihan. Ito, mayroon silang simbahan dito. Ayan mga kaabos, doon. Punta ko dito para makita nyo naman ang palibot dito sa cruises. Ito ang cruises ng Bilbao, Spain, sa parte ng Spain. Ayan, marami dito mga paninda, malinis na lugar. Ayun, kaabos. Dito sa Bilbao, masyadong malamig, pero hindi siya nag-yelo. Pero malamig na malamig. Maalala ko itong banda dito. Ito tinututukan ko sa video. Diyan yung mga nanganganak. Maalala ko lang. Nako, isko. Ano naman dito bubuko? Doon kami pumapasok doon sa may pula na yun doon. May pinto din niya papasok doon. Mas shortcut. Kasi kaysa dito ka sa main. Dito nga karakol. Yun. Pag gusto mo doon, mas mabilis ang labasan. Dami ng mga tao. Hanggang ngayon ay naantay ko pa din sila, hindi pa nakakalabas. Nandito pa rin ako nag-aantay. Ito kasi dito ang pinaka main door. Yan. Yung mayroong umiikot na ano. Yan, maraming pumapasok. Yan kasi pati yung mga lumalabas galing sa palabas na papasok dyan. Pero meron talagang emergency. Yun, baba. Yung may nakasulat doon na urgencies. Yun, mga kaabos. Meron talaga doon. Yung, halimbawa, mga anak, lalo na yung mga anak yun, may nakasulat doon, urgencies. Doon, sa baba. Yun, mga kaabos. Samahin niyo ako, mga kaabos. Dito sa baba. Ay, harap ko kasi siya. Sana wala pa sila, hindi pa lumalabas. Patawag naman yun sa akin kung nandyan na sila. Ayan. Samahan nyo ako kasi ituturo ko kung saan yung urgensya sa sinasabi ko. Ayan, dito, pababa, ayan, may sulat to. May araw, pababa. Urgensya, Laria Diak. Yung Laria Diak, yun yung salita dito. Bukod sa salitang Castellano, meron salita silang Euskera kung tawagin. Yun talaga ang salita nila dito, yung Euskera. Kaya lang natuto na sila sa Castellano kasi meron yan istorya na naging presidente daw noon na matapang. Espanyol daw yun, kailangan nilang matuto. Kaya yun,
kaabos. Dito yung ohensya. O tinatawag dyan papasok. Yun, mayroong taxi nga nag-ilaw-ilaw ang puwet. Yan siguro may hinatid. Mayroon nga doon ambulansya o yung kulay dilaw. Ayan, kaabos. Doon ang ohensya. Yan. Pasok doon. Yan, napakalaki nitong ospital natin. Paikot hanggang doon. Makaabot. Kaya swerte ang dito ang mga panggobyerno. Ayan, meron din dito. Ayan, pasok. Ya voy a hacer un billete de 100. Eso creo que son escasos. Venga, que vaya todo bien, Yung dalawa. La puerta. Nag-taxi yung dalawa. Ayun. Ang nag-taxi. Sila kanya lang. Nilasin niya itong dalawang matanda. Doon. Yan. Ituro ko na sa'yo mga kaabos yung ano, yung dito emergency na ipapasok. Ngayon, ikot ako doon. Baka nandiyon na si kaabos. Nagpatay sa akin. Ewan ko lang kung nandun. Kasi alas 9:30 ang ano nun. Sita eh. Yan mga kaabos. Vale, venga. Yan, balik ulit ako sa dati. Baka sakaling ano. Yan. Andyan na sila. Yan mga kaabos, wala pa. Wala pa din. Valentine's, matanda na yun. Sapatos at saka suot, pulang-pula. Yan mga kaabos. Maraming pula mga kaabos. Valentine's na yun pala ngayon. Ayan, maraming mga nakapula doon. Pero hindi naman lahat. Yung mga nakaalala lang siguro ng Valentine's ngayon. Ayan. Mga kaabos, pauwi na kami. Galing na kami sa check up ni kaabos. Kaya hindi ko nahahabaan ang aking video. Basta alam nyo na nanggaling kami dito sa cruises. Ayan. Ito ang mga views, mga ano ng cruises dito sa hindi pa nakakaalam. Pinapaalam namin. Ngayon, ito ang kotse ito ni Chata, siyang nag-service sa amin ngayon pag-drive kasi hindi naman namin maintindihan lahat ng i-explain ng doktor dahil dalawa dito ang idioma, may Euskera at saka Spanish, Castellano. Kaya ngayon malalaman na naman ulit ang panibagong resulta sa March pa ng katapusan ba na March? Mayroon na naman siya panibagong ano. Kaya sana makakuha na kami ng ticket para sa aming sadya sa Pilipinas para makabalik agad. Kasi panibagong ano na naman sita. Ayan mga kaabos. Pauwi na kami. Ito ang dinadaanan namin. I-video ko lang papunta sa amin. At ida-drive ito ni Chatas mga 30 minutes or more than. Ayan.
binabayaran niya sa parkingan. Hindi na kami doon nag-cafe. Paglabas na, pagdating na doon. Kaya ayun, mga kaabos. Ngayon po, baka alas 10 na pasado. Mas 11 naman. O, alas 11 na pala ng umaga dito ngayon. Pupunta kami dito ng alas 8. Ayan. 8 ng umaga at pauwi na kami ng alas 11. Oo. Hospital kasi siyempre matagal talaga. Siya nagabayan kami palagi sa aming mga lakad. Dahil hindi ito basta-basta yung lakad namin, kundi importante din. Ngayon, importante din yung babalik kami dito kaagad dahil sa kalusugan ni Kaabos. At sa akin din naman, kaya lang mag-iingat lang talaga. Ayan. Napakaganda po dito sa Pais Basco kasi kapag jubilado ka na, yung may pension ka na, ang mismo doktor ang nagtatawag sa iyo, yung mga check-up, nagpapaalala. Kasi kung baliwalain mo yun, paglapit mo sa kanila, hindi ka na nila intindihin kasi tapos na silang magpaalala sa iyo, tapos pinaliwala mo. Kaya sayang ang pagkakataon na libre pagkatapos baliwalain mo. Kaya ayun, yung mga walang mga papilis nga dumadating dito bigla sa lugar nila, nililibre pa nga nila. Lalo na kami nga mga na kami dito, jubilado, pensyonado na kami kumbaga. Kaya ito, pinakaingat-ingatan namin na hindi mawala ng tiwala sa amin ang gobyerno dito. Basta wag ka lang aabuso. Ayan. Tulad ng anak kong panganay, si Karen, naalagaan siya ng doktor, nagtatrabaho pero tuloy-tuloy ang niya, doktor, buti na lang nakakaintindi yung kanyang amo. Kaya yun, kaya pasalamat talaga ako nga dito kami dahil nalilibre kami sa aming mga papagamot. Wala siguro ang lasok na may escalator sa mga matanda. Kamali ata si Edith nang kuha sa aming gamot. Dalawang buwan na ako nagbabayad sa gamot eh. Yung maintenance ko. Dapat sinabi mo yan sa mediko mo dapat. Nabigyan ka ng reseta for 3 meses. Meron na daw hanggang Marso daw yun. Meron na? Hanggang Marso. Ewan ko, ano kaya nangyari. Wala oy. Naiwan. Pero Walang naiwan doon. Ano ka ba? Bakit nawala kang gamot? no, yung reseta. Pwede man yan magiging uli. Iperdido, yes na. Nangingin na ako. Pwede man yun. Sabihin mo lang na iperdido na reseta. No, pwede lang farmacia. No, pwede sa Pero hindi daw kasi nandun na daw yung nakarecord na eh. Nakuha na ni mama ang gamot. Kukuhanin mo na lang. Kaya lang nagkamali lang talaga yan si Wala Edith. siyang gamot. Manala ni Edith, sabi ni Edith,
Pagdating ko dito, bumili ako at saka sa buwan sa ano. Bayad mo siya. Yeah. Kasi klaro, yun yung rason, hindi pwedeng mag-doble ang Doble. risiko kasi baka may ginamit mo sa iba. Oo. Entonces, klaro. Pero sabi ko na saan pala gamot mo. Nahangka. Yan mga kaabos. Dito kami dinala ni Chata sa ano, Artea. Dito daw kami mag-almusal. Oh. Yan. Kaya nandito kami ngayon. Dito kami mag-almusal ng class. Sa class kami pupunta. Ito, sa baba ito ng garahe ng Artea. Ayan. Ayan mga kaabos. Nandun siguro yung salamin ko sa kotse na iwan. Nandun siguro sa upuan na iwan yung salamin. Salamin ko baka naiwan ko sa kotse. Ito, namimili sila ng almusalin namin. Mga kabos, dito kami ngayon. Almusal. Oo. Mas may diyas kayo sa Pilipinas. Oo. Ayan mga kabos. Ang liit naman kasi ng mesa ninyo pinuha. Uy, Parehas naman. may guntos doon, oh. O, doon na lang sa Hontos. Ayun na. Ayan mga kaabos. Lumipat kami kasi maliit yung lamesa. Dito kami mga kaabos. Oh. Ayan, sa Artea. Ayan mga kaabos. Dito kami. Ito, nag-aalmusal kami. Alas 11 na ng umaga. Si Tatas may trabaho pa yan. Pero paghapon, sinamahan niya lang kami para tulungan kami. Ngayon mga kaabos, hanggang dito na lang magtatapos ang aking video. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa amin. Ayan, kaabos, matik ka. Paalam ka na. Wala mga kabos. Paalam ka na Basta. sa susunod. Hasta la vista, baby. Wala mga kabos. Ano na nga, hasta la vista mga kabos kasi uwi mo na kami Pilipinas. May prosita ako. Dito sa doktor ko, sa ano pa, sa address ko, tatlo pa. Kaya uwi mo na kami Pilipinas mga Kayo, kabos. 14 to na ngayon. Sige mga kabos, bye-bye. Kuha kayo